Mapagpalang linggo sa ating lahat, mga kapamuso. Kamusta na po ang ating mga drivers at riders natin? At nakaamba na naman po ang pagtaas ng gasolina. 'Di ba? So kaya tayo po ay patuloy na manalangin. Kahit ano man po ang sitwasyon natin, tatandaan po natin na si Lord po ay babalik. Yan lang po yung isa sa mga signs, 'di ba, na tataas bilhin, kakaroon ng gera. So mga general signs siya. But nevertheless, ano man po yung sitwasyon natin, hindi po dapat magbabago yung ating tugon. Ano po yung ating unang tugon sa lahat po ng sitwasyon, sasambahin pa rin natin ang ating Panginoon. Pagtitiwalaan pa rin natin siya at mananalangin pa rin tayo. Sa ganitong panahon po, no, wala tayong magagawa kundi mas lumapit pa sa Panginoon. Napakahirap po, no, napakabigat sa bulsa. Yung mga drivers, lalo na yung mga nagtatrabaho na umaasa sa gasolina. So, ganun pa man, salamat po sa inyo kasi kayo po'y naririto. Sama-sama pa rin tayo na nagtitiwala sa ating Panginoon. Ano man yung ating sitwasyon. So, ngayon po, tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating series ng pinamagatang The Overlook. Yan. Lessons from the Lives of the Unnoticed. So ngayon may papakita po akong picture. Marahil kaming matatanda lang ang nakakakilala rito. Ewan ko lang sa mga bata siguro. Tingnan natin kung kilala nyo to. Yan. Kilala nyo yan? Sino? May-ari ng Chowking. Joke lang. Si Stephen Chow. Tsaka si Mantat Nang. Siya laging kasama sa Shaolin Soccer, sa Kung Fu Hustle, di ba? Kung mahilig kayo mga comedy. Napanood nyo ba yung mga movies nito? So kung gusto yung tumawa, maganda yung movie nila. Siyempre ito, sino kaya nakakilala rito? Jackie Chan and? Siyempre, kilala natin sa mukha. Si Sammo Hung. Di ba? Laging magkakasama yan. Ito, Tagalog naman tayo. Ito, sino kaya ito? Joey De Leon, Rene Requestas. So, di ba yung si Tarzan, tsaka si Ganda Lalaki. Kilala niyo yun? Ganda Lalaki! Tapos ito, sino kaya to? Dolphy and Panchito. Panchito. Sila yung mga magkakasama lagi. Ito kaya, sino naman ito? FPJ, sino isa? Ito naman, medyo makabago. Baka kilala niyo to. Sino yan? Si Boy Pick Up tsaka si Boy Back Up. So, ano mapapansin nyo sa kanila? Sino yung bida sa kanila lagi? Yung mga nauna na babanggit natin. Tapos, lagi silang meron tinatawag na sidekick. So, napakahalaga ng sidekick kahit sa pelikula. Kasi mas lalong umaangat yung bida kapag merong sidekick. Pero alam nyo po, no, ang sidekick, ito ay totoo din sa buhay natin. May mga kasama tayo na madalas sila ay hindi masyadong napapansin. Siyempre, umaangat kung sino yung bida. At dito po, no, makikita natin sa isang example dito, yung sinabi kasi naunang dumating si John the Baptist bago dumating si Jesus Christ naunang nangaral Pero nung dumating na si Jesus Christ, ang sabi ni John the Baptist, dapat siya ay maitaas, ako ay maibaba. So yung sidekick mentality, ang nasa isip mo, kailangan siya yung maangat, siya yung maibida, siya yung maparangalan. Gayunpaman, yung sidekick lagi niyang ginagampanan yung kanyang tungkulin. At dito, sa The Overlook, pag-uusapan natin yung hindi masyadong napapag-usapan. Ito naman yung series natin Yung binibida natin, yung mga bagay na ginagawa ng mga sidekick na hindi masyadong na-highlight. Kasi natatabunan nung ginagawa nung main character. At dito, ang main character natin, sino? Yan, basahin natin. 1, 2, 3, go. The armor bearer, Jonathan's sidekick. Yan, meron tayong Jonathan dito. So, sidekick niya, ito lang yung moment na lumitaw yung the armor bearer. At again, hindi po siya pinangalanan dito kung ano ba yung pangalan nung armor bearer. Basta pag sinabing armor bearer, alalay yan, tagadala ng sandata. At meron palang ganun nung unang panahon, parang di pwedeng mapagod. So para mas maunawaan natin yung story nito, basahin lang po natin yung 2 verses. Iniimbitahan ko ang lahat na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos.
Sa 1 Samuel chapter 14, verses 6 and 7. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Sinabi ni Jonathan sa tagalat, ano yan ang sandata? Pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa kanya. Papagtagumpayin niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. Sumagot ang tagadala niya ng sandata, kayo po ang masusunod, kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. And let us pray. Lord, maraming salamat po sa another thing, Panginoon, na matututunan namin. Another lesson, Panginoong Diyos, na pag-aaralan namin, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ng aral nito, Panginoon, whether kami yung main character or kami yung sidekick, Panginoon. Pero alam po namin, sa lahat ng pagkakataon, kayo po dapat yung maparangalan namin, Panginoong Diyos. Naway, Lord God, ang mga aral nito, ma-apply namin sa buhay, Panginoon, maisagawa namin, Panginoong Diyos, whether kami yung sidekick or not, Panginoon. Kaya, Lord God, tulungan niyo po kami, Lord God, and Holy Spirit, humble our hearts, Panginoon, upang yung hamon ng aral, Panginoon, ng buhay ng armor bearer, Panginoon, ay makita rin, Panginoon, maipamalas namin, Panginoong Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay maaari na pong umupo. So, for background lang, ikikwento muna natin yung background dito bago natin isa-isahin. Tatlo lang naman yung outline natin para mas maintindihan natin yung story. Ano ba yung pinag-uusapan nila Jonathan at ng armor bearer dito? Bakit sila nasa gera? At bakit sa gerang ito, 2 piraso lang sila? 2 lang silang lumusob dito eh. Sino ang kung kayo ay lalaban, halimbawa mayroon kayong away, mayroon kayong riot, lalaban ba kayo 2 laban sa 30? 2 laban sa 50? Parang ganito yun, di ba? Parang ang nagpakamatay niyan eh. Ganito po yung nangyari sa kanila. But tingnan natin bakit sila nauwi sa ganyan. So, tingnan mo sa chapter 13, na sisimulan natin dito sa verse, chapter 13. Dito muna sa verse 2. Ayan, sabi dito, pumili si Saul ng 3,000 tauhan dahil sila po ay nasa gera. So, 3,000 tauhan. Ang 2,000 ay isinama niya sa Mikmas at sa kaburlan ng Bethel. Ang 1,000 naman ay pinasama niya kay Jonathan sa Gibeah. Sakop ng Benjamin, ang iba'y pinauwi niya sa kanilang tolda. Kung ito total natin, ilan lahat yung tauhan? 4,000. Pero kung mapapansin nyo, no, parang parang magulang din yung, si Saul po ay tatay ni Jonathan, Parang magulang, sa bagay, magulang naman talaga niya. Ilan libo? 3,000 sa tatay. 1,000 sa anak. Pero kung ikaw ay gusto mo lahat pantay-pantay, dapat ang bilang? Tagdadalawa kayo, di ba? Pero yun nga, magulang talaga yung tatay. Magulang niya yun. Sige, 3,000 sa akin, ako hari, ako tatay mo, 1,000 lang sa'yo. Pero kung mapapansin natin mamaya, kung ano yung nagawa ng 1,000 na ito, no? So, tingnan muna natin yung lugar. So, ito po yung lugar kung saan pinaniniwalaan na nangyari. Hindi natin alam kung saan yung exact place, pero yan po yung area. Makikita natin yan sa Google Maps, Mukmas or Mukmas ang pangalan niya ngayon. Pero nung naisulat ng Bible, Mikmas ang kanyang pangalan. So, very dry pa rin yung lugar na ito. Nakakatuwa, pagka pinag-aaralan ko yung historical na, wow, ito yung lugar na nangyari, yung mga ganitong himala ng Diyos. Kaya sarap pumunta ng Israel pero lang ngayon, mahal ang gasolina, mahal ang pamasahe, at may gera ngayon. Bawal lumipad ngayon doon kasi may mga drones, missiles. So, tapos, ito naman yung Gibeah na lugar naman ni Jonathan nung moment na ito. So, ang pangalan niya ngayon sa Google ay Jaba. Yan, nasa Israel po yan. Tapos, tingnan natin sa verse 3. Sabi dito sa verse 3, nasakop na ni Jonathan ang kampo ng mga Pilisteo sa Gibeah. At ito'y napabalita sa buong lupain ng mga Pilisteo. Ipinabalita naman ni Saul sa buong Israel ang nangyari at tinawagan ang buong bayan na makidigma. Kung mapapansin po natin kanina, ilang libo yung kay Saul? 3,000. Ilang libo yung kay Jonathan? 1,000 lang. Pero sino yung
nauna pang nakalusob, nauna pang nanalo. Kasi doon pagkagera yan, di ba, hindi naman sama-sama yan eh. Meron silang per area. Doon sa area ni Jonathan, sila pa yung nanalo sila laban sa mga Pilisteo. So makikita natin dito, no, maliit man yung bilang nila Jonathan, still nagwagi sila doon sa battle na iyon. So battle na iyon, napakahalaga. So tapos dito sa verse 5, nagtipon-tipon. Nung natalo na yung mga Pilisteo, yung part doon sa Gibea, ano nangyari? Ito, nagtipon-tipon ang mga Pilisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000. Grabe, 30,000. Nung unang panahon na ito, pag may karwahe ka, na katumbas para itong tangke nung panahon ngayon eh. 'Di ba? So walang elepante dito kasi nung elepante panahon ng Persia 'yun, and yung mga Indians mahilig sila gumamit ng elepante, pero dito karwahe. Tapos ang mga kawal na kabayo, 6,000 naman, at bilang nila sa dagat parang bilang ng mga sundalo parang buhangin sa dagat. Again, balikan natin ilan lahat yung sundalo ng Israel? 4,000. Dito pa lang sa karwahe pa lang 30,000 na. 6,000 yung mga kawal na nakakabayo. Alam niyo sa labanan, yung one-on-one, talong-talo po talaga yung Israel dito. Dapat sumuko na lang sila eh. Kumbaga, kung babasahin natin gagamitin lang natin yung brain natin, suko na tayo, mapapatay tayo dito, pero ayaw pa rin nilang sumuko. Umaasa pa rin sila sa proteksyon ng Panginoong Diyos. At titignan natin sinubukan natin, ganyan yung itsura. Parang ganyan yung kanyang itsura ng mga karwahe, tapos yung mga nakakabayo, tapos lalaban ng mga tinatawag na mount soldiers. So luging-lugi talaga sila, hindi lang sa bilang, maging sa technology. Makikita natin ang katumbas ngayon, ng gera ngayon, di ba? Panay technology na eh. Ang daming drones, mga missiles, na lahat yan naka-GPS na, lahat naka-signal na. Tapos lalaban ka, ang gamit mo, AK-47, shotgun, kung ano-ano klaseng baril, kahit tangke. So dito, lamang na lamang ang mga Pilisteo. Ito yung situation nila na nararanasan. At dahil dito, ano kaya ang magiging resulta? Halimbawa, sabi nila, pag ginera daw tayo ng China, ano ba ang mararamdaman nyo? Kayo ba ay magiging masaya? Kayo ba ay, matatakot kayo? Normal, ang mararamdaman natin, matatakot. Kaya dito, huwag natin i-judge yung mga nakaramdam ng takot. Kasi normal po yan. Sabi dito sa verse 6, nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin at natakot sila. Normal po yan. Kahit sino. Siyempre, dahil natakot sila, ano mangyayari? Kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Alam nyo, kaya nyo magtago sa libingan, katabi nyo bangkay. Yung mga kuweba nung unang panahon, libingan din yan eh. Di ba? Diyan nga nagtatago rin si David nung hinahabol siya hinahabol siya ni Saul. Libingan niya nung unang panahon. Just imagine kung matatakotin ka sa horror, nanonood ka ng Shake, Rattle, kakapanood mo lang ng Shake, Rattle, and Roll, tapos lumusob yung kalaban. Naku natatakot ka pa eh. Tapos wala pang flashlight, walang cellphone nung unang panahon. Pero, aanhin namin yung takot namin sa multo. Mamamatay kami sa gera. Grabe yung naramdaman nilang takot dito. At dito sa verse 7, ang iba namay tumawid sa Jordan, papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. Talagang iniwan na sila. Kung 4,000 sila, malamang ilan na lang kaya sila. Hindi binanggit kung ilan yung mga umalis. Hindi binanggit kung ilan yung mga nagtago. Pero mararamdaman natin yung takot. Para makita natin kung gaano kalayo, yung banda rito po yan eh. Itong number 60 na yan, dito sa kanan. Diyan banda yung Mikmas. Yan, dito. Tapos itong guhit na ito, yan, yung parang dotted line, yan yung ilog. Sa Google Maps po natin kinuha. Makikita pa nga natin dito yung baptismal site daw ni Jesus Christ. So makikita nyo po ngayon yan sa Google Maps. Tapos tinry ko straight line lang. Sabi mga 25 kilometers. Yung tinakbo nila. Sa sobrang takot. So 25 kilometers mula dito hanggang sa Tanay. Ganon ang layo. Sa sobrang takot nila.
So ganun po talaga, sir, totoo yung nararamdamang takot nila at totoo yung panganib na nararamdaman nila, totoo yung panganib na nakikita nila, hindi guni-guni yun. And then, sabi dito sa verse 8, 7 araw siyang naghintay roon. Sino po? Ang tinutukoy po dito si Saul, si Haring Saul. Tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel, ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya isa-isa nang umaalis. Ano po yung usapan ni Saul dito, yung hari po ng Israel noong panahon na ito? Siya po yung tatay ni Jonathan. Ang usapan nila, darating ako, sabi ni Samuel. So, wag muna kayo lumusob, mag-o-offer tayo ng hayop. Pero hindi ko na po nilagay dito, mga kasunod na talata, si Saul yung nag-offer ng mga hayop. Yun po yung practice nila nung unang panahon. Ang problema, si Saul ay hindi siya authorized mag-offer ng hayop. Actually, kung titignan po natin, even si Samuel kasi wala siya sa lahi ng Aaron. Pero siya ay authorized by God. Kailangan authorized ka ni God kaya anointed ka ni God. Pero dito, pagkatapos mag-offer ng offerings, ng sacrifices si Saul, ano nangyari dito? Dumating ngayon si Samuel. Tapos sabi ni Lord, maaalis na sa iyo yung pagiging hari kasi sumuway ka sa utos ng Diyos. So ito po yung nangyari dito, hindi ko na po kinuwento, since ang highlight po natin dito, si Jonathan, at syempre yung kanyang armor bearer. So ganyan po yung nangyari dito. Takot na takot ang lahat. At mas lalong nakaramdam ng takot si Saul kasi nagkasala siya sa Diyos. Ngayon, fast forward tayo. Dito tayo ngayon sa verse 17. Ang mga ito'y nagtatlong pangkat sa pagsasalakay sa mga Israelita. Ang unay gumawi sa Opra, sa lupain ng Sual. Sino po yung nagtatlong pangkat? Yung mga kalaban ng Israel. Ibig sabihin, pinapalibutan ka na. Grabe. Sa anumang labanan, pagkaganyan, sa bilang talo ka na, tapos pinalibutan ka pa, pumunta ka sa norte, pumunta ka sa south, pumunta ka sa east or west, wala ka nang madadaanan. Kung makikita natin mamaya yung lugar, medyo masikip talaga kumilos. Kaya sina Saul at Jonathan lamang ang may tabak. Isa man sa mga kasamahan nila ay walang dalang patalim. And take note, nasa gera ka, 4,000 kayo, tapos nabawasan ka sa sobrang takot, sino lang yung may dalang sandata? Si Saul at Jonathan lang. Ibig sabihin sila lang yung may espadang bakal. At kung babasahin pa natin ng kabuuan yan, nagpapatabas, nagpapatalas pa sila, di ba? Yung mga lagari, nagpapahasa sila sa mga Pilisteo pa. Tapos just imagine, parang pumunta ka ng gera, ang dami yung sundalo, pero dalawa lang yung merong M16. Alam niyo yung M16, di ba? Yung mahabang baril ng mga sundalo. Tapos lahat ng mga kalaban nyo, may mga sandata. Just imagine yung underdog talaga yung Israel dito. And hindi natin masisisi kung bakit sila nakaramdam ng takot. Tayo, nagbabasa lang tayo Na-encourage tayo sa story nila. Pero yung nararamdaman nilang takot nung panahon na ito. And then, kaya ano po yung mga matututunan natin dito? Napakahalaga po ng papel, hindi lamang ni Jonathan, kundi yung armor bearer. Bakit po? Lahat natakot na, lahat naduwag na, marami sa kanila ayaw nang lumaban, at kahit ang hari nilang si Saul, hindi na alam ang gagawin. Napakahirap po sa isang leader pag sobrang anxiety ka na, anong gagawin natin? Ano yung next move natin? At nakikita mo, wala ka ng sandata, wala ka ng tauhan. Ang nakikita mo na mamamatay na kayo. Yun na yung nakikita mo. Pero magandang bagay dito, merong pa ring dalawang tao na nagtiwala sa Diyos. At yung pagtitiwala sa Diyos ay nagresulta sa gawa. At ngayon, magfo-focus tayo dito sa kahalagahan ng armor bearer. Kasi alam natin, si Jonathan talaga yung kumilos dito, siya yung nag-initiate, pero hindi natin pwedeng maliitin yung nagawa ng armor bearer. Tagadala lang po siya ng sandata. Ang ibig sabihin, siya po, sa paningin natin, pwede nating sabing alalay siya. Pero ito yung napakahalagang matututunan natin. 3 bagay ang matututunan natin dito. Number 1 po, 1, 2, 3, go. Mahalaga ang bilang mo sa ating layunin. Your count matters. Mali pala ang your count matter. Yung bilang mo mahalaga, napakahalaga mong bahagi sa iglesia natin, hindi mo dapat mamaliitin yung bilang mo. Commonly, di ba, pag may gawain tayo, ay wala akong kakayahan. Kayo na lang dyan, marami na kayo.
Kaya nyo na yan. Hindi nyo na ako kailangan. Pero dito sa story po ni Jonathan, bagamat iisa lang yung kasama niya na naglakas loob, masasabi natin na siya ay bahagi. Bakit nagtagumpay? Kasi ano na po natin, spoiler alert na natin. Marami naman nakakaalam ng story na ito. Nanalo po sila sa gera na ito eh. Nanalo sila. Okay, hindi na kasi natin pag-uusapan yun later on kasi dito tayo nakafocus ngayon sa armor bearer at kay Jonathan. So, sabi dito sa 1 Samuel chapter 14 verse 1, isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata. Ni-imagine ko ano kayo mga sandatang dala nito. Agaano kaya kabigat ito. Sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Pilisteo. Imagine ko dito yung pelikula ni Vic Soto ba yun? Kaya nakakapanood doon. Sumuko na kayo, yo. Napapaligiran na namin kayo, yo. Pero dalawa lang sila. Napapaligiran na namin kayo, dalawa kami. Diba? Sino nakapanood doon? Yung mga pelikula ni Vic Soto, ang kasama niya yata si Richie De Jorge. Silang dalawa yun, nakaganyan sila. Sumuko na kayo, yo, parang ganyan Liligid tayo sa kabila ng kampo. Dalawa lang sila. Papaligiran nila yung libo-libo, 30,000 na mahigit na mga sundalo. At kung ikaw yung armor bearer, anong gagawin mo? Dalawa lang tayo, Panginoon. Kasi Panginoon yung tawag nila sa Lord. Mahal na prinsipe. Dalawa lang tayo. Wala ba tayong isasama? Pero makikita natin dito yung reaction dito nung armor bearer. Tsaka magtatanong ka rin dito eh. Si Saul, si Jonathan, bakit hindi pa siya nagsama ng iba? Bakit yung armor bearer nakitaan niya? May nakita siya sa armor bearer eh. Siguro nakitaan niya na hindi takot to. Nakitaan niya na willing sumama ito. Kaya minsan yung mga yung natatakot din malamang yung armor bearer. Pero there's something dito sa armor bearer, hindi lang basta kasama at hindi naman idinetalye. Pero magtataka ka, bakit yung armor bearer lang yung dinala, yung pinasama? Bakit yung hindi pang ibang mga alalay? Prinsipe yan maraming alalay yan Pero tingnan natin yung tugon ng armor bearer. Talon tayo ng verse, sabi dito sa verse 6, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito. So, nakita natin kanina sa verse na binasa natin, hindi nila haharapin ng harapan. Iikot sila doon sa unexpected place na hindi nila inaasahan. Natitiyak kung tutulungan tayo ni Yahweh at walang makakahadlang sa Kanya, pagtatagumpayan niya ang Israel sa pamamagitan ng marami o ng kakaunting tao. At dito makikita natin, nakakaunti talaga sila. Sa katunayan, dalawa lang. Kung nung una, may laban-labang ka 30,000, 60,000. Sabi natin 60,000 yung sundalo ng mga Pilisteo versus 4,000. Kahit pa paano may laban. Ngayon, 60,000 versus 2. Lalong walang tsansa. So, napakahalaga po na may kasama, Sabi dito sa Ecclesiastes chapter 4 verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Napakahalaga po ng ginawa ng armor bearer dito. Kasi later on makikita natin nung lumusob na sila, merong pong, hindi lang tagadala ng sandata, yung armor bearer. Alam niyo po, may mga pagkakataon na may ginagawa tayo sa church o sa buhay natin. Ang hirap kumilos pagka wala kang kasama. Tama ba? Sino dito sanay kumilos na mag-isa lang siya? Ayoko ng kasama. Pero darating ng panahon kapag marami ka ng ginagawa, whether sa trabaho, whether sa family, or kahit sa ministry, napakahirap pong mabuhay mag-isa. Tama ba? Kahit yung taga-timpla lang ng kape, napakahalaga niyan di ba? Merienda ka na. Lalong-lalo na yung mga lalaki. Minsan pagka-busy, kasi Pastor Joe, ganyan yan Minsan hindi kumakain Kung hindi po dadalhan ng pagkain, hindi kakain. Kung hindi dadalhan ng... Nagkakape ba si Pastor? Alam ko nagkakape yun Kung hindi dadalhin ng kape, ay, alas 2 na pala, alas 3 na pala, di mo pala kumakain. So, napakahalaga po na meron tayong kasama sa buhay natin. At lalong-lalo na po sa pagiging Kristiyano. Wala akong Kristiyano na idinisenyo ang Diyos na mag-isa.
Kaya napakahalaga po na dito po sa pagsasama natin every Sunday, dapat pinapahalagahan po natin yung pagdalo natin sa church. At napakaliit lang istorya na ito ng kay Jonathan pati yung sa armor bearer. Pero ang ina-highlight po dito, kailangan merong tayong kasama sa paglalakbay. Kailangan meron tayong kasama sa pagtupad ng ating layunin, lalong-layo na as a church. Merong layunin ng church. Ano layunin natin? Nakikita naman natin sa vision mission natin, di ba? We are Christ-centered, soul-winning, disciple-making church. Napakarami ng ginagawa sa church, hindi lamang ministry. Ang pinaka-purpose natin, sundin natin ang kalooban ng Panginoong Diyos. At bawat isa sa atin, isa ka man, ang bilang mo ay mahalaga. Alam niyo yung motto ng Golden State Warriors? Ayun, ang galing ni Raymark, strength in numbers. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Strength in numbers. Ay, marami tayo, panalo na tayo. Pero malalim ang ibig sabihin niya, na ibig sabihin, bawat isa sa atin, marami tayo, merong mahalagang bilang. Meron tayong mahalagang bahagi. At dito po, sa story ng championship run ng Golden State Warriors, okay, ang bagamat ang bida dyan, si Stephen Curry, di ba, favorite ni Pastor Jen eh. Pero yung sila Klay Thompson nung panahon na yan, sila Draymond Green, pero bawat isa sa kanila kahit mga bangko, kahit yung mga coaching staff, kahit yung mga fans, lahat sila ay merong mahalagang bahagi. Hindi natin pwedeng baliwalain yung bilang natin, yung number natin. Minsan kasi na-abuse yung by many or by few. 'Di ba? May tamang gamit doon, yung nabasa natin kanina. Kaunti o marami man, ay matutupad ang kalooban ng Diyos. But just imagine, kung bawat isa sa atin, yung bilang natin, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, naging kaisa tayo doon. Kasama tayo. Sumasama tayo sa layunin ng church, sa mission ng church. Di ba mas mapapadali yung gawain? Strength in numbers. Kaya minsan hindi rin natin kaya minsan wag po nating abusuhin yung kaunti man o malaki. Totoo po yan. Pero dito, no choice kasi sila. Pero kung may choice naman tayo na sumama doon, sumama tayo. Pag may community outreach tayo, kasi ang bilang mo ay mahalaga. Kung may worship service tayo, sumama tayo. Kung may worship night tayo, sumama tayo. Kung may mga panalangin tayo, sumama tayo. Kasi ang bilang mo ay mahalaga. Ano man yung bahagi mo. Sabi po, sa pagpapatuloy. Yan. Sinalakay ni Saul at ng kanyang mga tauhan ang mga Pilisteo na dinatnan nilang nagkakagulo. Sila'y nagtatagaan. Mamaya po babasahin natin, tumalon lang tayo ng rito, tumalon tayo ng verse. Ano po yung nangyari dito? Lumusod na sila Jonathan. Lumusod na sila Jonathan at nagtagulo yung mga Pilisteo. Pero pakikita natin dito, yung kanyang mga tauhan, may mga sumama. Sinimulan ni Jonathan, sinimulan ng armor bearer, yung paglusob, pero hindi natapos sa kanila. May mga dumagdag na tao. Kanyang mga tauhan. Tapos sabi pa dito, sa susunod, ang mga Hebreyo naman kasama ng mga, ano po yung mga Hebreyo? Mga Israelita po yan, na nasa panig ng mga, no choice sila alipin sila kailangan nila sumunod sa Pilisteo. Nakilaban na rin sila, kinalaban na nila yung mga Pilisteo. At dito, pati ang mga Israelitang nagtatago sa kabundukan, yung mga nagtatago kanina na nabasa natin, yung mga pumunta sa malalayong lugar, naging matapang na rin, nakita nila, uy, nananalo yung tropa natin, sige, lusob na tayo, tulungan na natin sila. Nakita nyo yung kayang magawa ng dalawang tao. Few in number sila, totoo, nasimulan sa kanila, sa pamamagitan nila, nagsimula yung milagro, nagtagumpay sila laban sa makapangyarihang kalaban. Ganun din sa church. Kahit gaano po kalaki yung nakikita nating hadlang para matupad yung layunin natin, para matupad yung pangarap natin, yung mga panalangin natin, kailangan lang nating simulan kahit kakaunti lang yung bilang natin. Pero hindi dapat mananatili sa kaunting bilang. Makikita natin dito, strength in numbers pa rin. Dumating yung mga tauhan, yung mga naduwag, yung mga Hebreyo, na iba pa sumama. Pero sino po nagsimula dito? Sila Jonathan and yung armor bearer. Ang lesson po again, maging kasama tayo. Maganda po tayo, kabilang tayo dito sa pagiging armor bearer. May pangangailangan yung car plug leader natin,
maging armor bearer ka. Huwag mong iwanan yung leader mo. May pangangailangan yung sa klase natin, di ba? Yung mga leaders natin, yung mga directors natin. Nakikita natin yung mga age level directors. Sila yung leader natin. Gawin mo yung bahagi mo, maging armor bearer tayo kasi wala hong maliit. Nakikita natin yung pangangailangan nung pastor kung kailangan ng assistant. Kasi dito po talaga nakikita ko yung kay Pastor Joy. Kasi dahil nga madalas kami magkasama, si pastor hindi yan basta-basta nag-uutos eh. Mag-uutos lang yan yung mga talagang kaklose niya. At kami po yung madalas na uutusan. Kasi kami yung armor bearer eh. Kasi hindi mo maaasahan na nahihiya minsan si pastor na mag-utos eh. O Ronald, ano ka naman, gito, ganyan, ganyan. O ilid mo naman ito, ganyan. Tuparin mo, maging armor bearer ka. Okay po maging sidekick. Kasi tinutulungan mo na yung leader mo, nagagawa mo pa yung kalooban ng Diyos. At dito, bagamat hindi nabanggit yung pangalan ng armor bearer, nakita natin kung gaano kahalaga yung kanyang ginawa. Hindi lang si Jonathan ang bida dito, maging yung sidekick niya. Kasi bakit ano po yung nagawa niya? Mamaya babasahin natin. So ngayon, pangalawang lesson po na matututunan natin dito. Bilisan natin. And 1, 2, 3, go. Mahalaga nakaisa ka rin sa ating layunin. Ano po yung matututunan natin dito? Ibang bagay po nakasama ka. Pero ibang bagay din, na bukod sa kasama ka, kaisa ka rin. Nagigis po yung difference? Pwede kasing kasama ka sa numbers, pero hindi ka naman kaisa. In other words, pampagulo. In other words, burden ka. Minsan po merong isang kabataan nagtanong sa kanyang pastor. Pastor, sabi ganun. Nasama kami sa mission. Sasama namin to mga kaibigan namin gito ganyan. Tapos sabi ng pastor, sige. Anong purpose nila? Bakit mo sila isasama sa mission? Napaisip sila ngayon. Dapat pag magsasama ka sa mission, dapat kaisa mo yan. Kasi mission yan, hindi yan pasyal. Kasi meron silang yung kabataang ito, meron silang nag-invite sa kanila na mission. Sige, maganda yan, training yan, ganyan. So, sinabi ng pastor, kailangan sila inaiintindihan nila kung ano yung pinuntan nila doon. Hindi porke marami kayo, goods na yon. At dito po, makikita natin isa sa lesson na makikita natin sa halimbawa ng armor bearer, hindi lang siya kasama. Meron siyang ginawa. Kaisa siya. Naalala ko dito yung mga memes, di ba meron mga memes sa Facebook, yung magbubuhat sila ng mabigat, yung mahaba. Tapos tatlo silang nagbubuhat, yung nasa gitna, maliit. Ano yung ginawa ng maliit? Dahil matangkad yung dalawa. Yung dalawang nagbubuhat ng mahabang bakal, binubuhat nila yung bigat nung maliit na nasa gitna. Nagigets nyo? Yung ganun yung larawan. Kaya minsan po, parang ganito yan, minsan na yung nag-iusap nga kami ni Tatay Boy patungkol sa minsan pagka gumagawa tayo dito, may ginagawa tayo sa church, marami tayong volunteers, marami tayong naglilinis, marami tayong gumagawa, pero minsan hindi efficient. Kasi yung ginagawa natin kailangan ng skill. Kailangan ng marunong magmartilyo, kailangan marunong mag-grinder, kailangan marunong Mahalaga, na-appreciate namin yung numbers nyo, pero minsan hindi efficient kasi hindi naman pala lahat nakakagawa. Kasi minsan tatambay na lang, ganyan. Kasi hindi naman, no choice naman eh. O kaya minsan kailangan ng hakutan. So na-appreciate namin yung mga taga-hakot nung mga nakaraan sa ating Bible exhibit. Pero just imagine, sumama ka doon pero hindi ka naman naghakot. 'Di ba? Pero yung mga taga-hakot natin, mga naghakot po talaga yan sa Bible exhibit natin. Ito po yung sinasabi natin. Bukod sa kasama, kailangan ka rin kaisa. Tanungin mo yung katabi mo, kaisa ka ba sa layunin ng church? Yan. Kaisa ka ba sa mission ng church? Yan. Na-appreciate namin yung presence nyo, pero ito po yung hamon sa atin ng buhay ng armor bearer. Maging kaisa po tayo. Sabi po dito sa susunod na talata, sumagot ang tagadala niya ng sandata, kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako, anuman ang mangyari. Wow, ang sarap nito, di ba? Sana ganyan tayo, no? Ano man yung mangyari, sana magkasama-sama tayo sa church. Tama ba yun? Is either, minsan makakita tayo ng pagkatisod o kaya makaranas tayo ng mga ano-anong pagsubok. Pero sana masabi rin natin ito, yung sinabi nung sidekick, ano man yung mangyari, JSOS pa rin ako. Sabi mo nga,
Sabi mo, ano man ang mangyari, JSOSCC pa rin ako. Yan. Bakit? Kasi ano man ang mangyari, kay Jesus pa rin ako. Yan. Tatandaan po natin, si Jesus po ang bida ng JSOSCC. At kung dito ka nilagay, sana katulad din tayo ng armor bearer. Ano man yung mangyari, may mga pagsubok man tayong maranasan, minsan may mga nakakaalitan tayo, minsan natitisod tayo. Pero katulad sana nito, ano man yung mangyari, susunod pa rin tayo sa kalooban ng Diyos. Sama-sama pa rin tayo. Ito to yung halimbawang ipinakita ng armor bearer. Naging kaisa siya sa layunin ni Jonathan. Ano yung layunin nila nung panahon na ito? Makalaya sila mula sa panggigipit ng kanilang mga kalaban. And then, sabi pa rito, mabuti kung gayon, sabi ni Jonathan, tatawid tayo at magpapakita sa kanila. Grabe yung strategy to, no? Tatawid tayo, punta tayo sa kalaban natin, magpapakita tayo. Tapos ito naman, so ito yung nilaktawan natin kanina. Yung sa verse 13, nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Pilisteo, bumabagsak ang bawat makaharap niya at ang mga ito yung ginagawa. Pinapatay naman ng tagadala niya ng sandata. Yung armor bearer, meron siyang trabaho. Hindi lang siya tagadala ng sandata, siya pa yung taga-sigurado. Tigok na ba to? Hindi. Tinutusok gera po ito, no? Nung panahon na ito. Ano po yung itsura? Parang ganito po yung itsura na nung lambak niyan eh. Pero hindi sila dyan dumaan. Kasi nga, makikita sila, hindi nila pwedeng harapin eh. Sa likod po sila dumaan eh. At sinasabi, parang ganito yung itsura niya. Matarik kasi siya eh. So, hindi ko alam kung yan yung exact. So, para magkaroon lang tayo ng idea sa lugar. So, matarik yung inakyat nila eh. Kung mababasa natin kanina, di ba? Umakyat sa matarik na bato. Yun yung strategy nila. Kasi pag hinarap nila sa patag na lugar, talo na sila. Eh dito, one-on-one lang. Parang yung kakapalad ng laban ni Naruto. Diba, tatakbo siya, tapos haharapin yung kalaban, tatakbo, harapin yung kalaban. Para one-on-one siya. Ganyan yung naging strategy nila. Pero ano yung naging layunin ng armor bearer dito? Siya yung tagatapos ng mga napapatumba ni Jonathan. Ang sabi dito, 20 ang napatay nila sa pagsalakay na iyon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Grabe, kalahating ektarya, nakakapagod talaga yung ginawa nilang labanan. And take note, hindi pa baba yung labanan, paakyat. Napakarami pong abnormalities eh, kumbaga yung parang hindi normal na labanan. Sa anumang gera, pag ikaw nasa baba, talo ka na eh. 'Di ba? Mas lamang kay vantage point pag nasa taas ka. Pero dito, nakita natin yung pangatlo mamaya na natin babanggitin. Nakita natin na nilabanan nila yung kalaban nila. Yung armor bearer, napakalaking bahagi. Mga kapamuso, mahalaga ka. Mahalaga yung bilang mo. At hindi lamang mahalaga ang bilang mo, mahalaga na kaisa ka rin. Sa halimbawa ng armor bearer, hindi lang siya kasama nung habang lumalaban si Jonathan, hindi lang siya nanonood eh. Ito yung espada mo. Meron siyang ginagawa, follow up. Gagawin niya yung mga hindi natatapos. Ito kasi yung problema sa atin, minsan yung leader natin, puna tayo ng puna, nakikita natin yung mga problema. Yung leader namin, ganito hindi ginagawa ganito Bakit hindi mo gawin? Nakita nyo yung halimbawa, si Jonathan, hindi niya pa agad napapatay yung kalaban. Hindi niya agad na-accomplish. Ngayon, yung hindi niya na-accomplish, tatapusin ngayon ng armor bearer. Ito minsan yung problema natin. Nakikita lang natin yung mga hindi nagagawa ng leaders natin. Puna tayo ng puna, pero hindi naman tayo tumutulong. At bilang sidekick, kailangan po tulungan natin yung mga leaders natin na matupad ang layunin natin, di ba, bilang iglesia. At alam niyo po, pass forward ko na ito for the sake of time. Sabi po ni Neil Armstrong, sabi niya rito, nung 40th anniversary ng moon landing, I was aware that this was a culmination of the work of 300,000 or 400,000 people over a decade. Ano po yung tutukoy niya dito? Yung paglapag niya po sa buwan. Kasi bakit po yung nabibida rito sila eh. Sila Neil Armstrong yung kilala. Sila yung nasa record book, sila yung nasa encyclopedia, sila yung nasa ChatGPT. Sino yung mga nakalakad sa buwan? Sila Neil Armstrong yon. Pero sabi ni Neil Armstrong, hindi lang ako ito. Sama-sama to, 300,000 people or 400,000 people
10 years na trinabaho ito para kami ay makapunta. Na-appreciate, nakita ni Neil Armstrong, hindi lamang kami yung may gawa nito, naging possible to dahil meron kaming mga kasama. At hindi namin ito magagawa kung wala kaming mga mga kasama na ginawa yung trabaho nila. Alam niyo po, no, ang ating mga church leaders natin, mga pastors, elders, yung mga care block leaders natin, yung mga department leaders natin, lahat yan may mga limitasyon. At ikayo po ay mahalagang bahagi para ay matupad po natin yung tungkulin natin sa harap ng Diyos. At ito po ay applicable din to kahit sa pamilya natin, sa loob ng bahay natin. Yung mga magulang natin na nakikita natin, minsan hindi nga natin nakikita yung mga sacrifices nila, tulungan natin sila. Maging sidekick tayo sa bahay natin. And then, pangatlong bagay po na nais ko pong ibahagi sa inyo, para po, last na ito. Siyempre, hindi natin pwedeng isang tabi dito, yung ginawa naman ng Panginoong Diyos. Diba? So, number 3 po. 1, 2, 3, go! Yan, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos po, siya lagi yung hindi natin nakikita. Alam natin, ang bidang-bida rito si Jonathan. Pangalawa dito, yung armor bearer. Pero ang pinakabida po talaga dito, ang Panginoong Diyos na hindi natin nakikita. Sabi po dito, sa verse 6, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, nabasa natin ito kanina, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteyong ito, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh, natitiyak kong tutulungan tayo ni Yahweh. At walang makakahadlang sa kanya. Tapos, pagtatagumpayin niya ang Israel. Kaya naman pala naging matapang si Jonathan, unang-una, dahil ang kanyang pagtitiwala kay Yahweh. Lalong-lalo na po sa panahon na ito, kailangan po natin magtiwala sa Panginoong Diyos kahit napakataas na po ng bilihin at maabot na yata ng 100 pesos ang gasolina at diesel. Wala tayong magagawa kundi magtiwala pa rin tayo. At sa lahat po ng mga pagsubok na mararanasan pa natin as an individual at bilang church, at sa lahat ng aspeto ng buhay natin, huwag po natin isang tabi ang magagawa ng Diyos. May magagawa ang Diyos at meron siyang ginagawa, tutulungan tayo ng ating Panginoong Diyos. Ano man yung pagsubok na maaari nating maranasan. At ito yung halimbawa nila Jonathan at nung armor bearer. Sabi pa rito sa verse 9, ito yung sign nila, no? Kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy ng paglapit sa kanila. Ano po yung nangyari dito? Para maintindihan natin, pumunta na sila sa likod ng kampo ng mga Pilisteo, doon sa likod, matarik yun. Magpapakita sila, sisigaw sila. Di ko lang alam kung ano yung sinisigaw nila. Di ba parang yung meron ba dito yung mga, uso pa ba yung bagansya ngayon? Di nila alam yung bagansya, no? Nung unang panahon po may curfew, hinuhuli eh. Tapos yung gawain namin dati, pag may nakikita kaming barangay tanod, diba? Dito kami, tapos papahabol kami. Baka sila Tatay Ray, baka gawain nila yung dati, hindi ba? Ang martial nung unang panahon, hindi pwede, no? Habulin kayo, no? Bali yung ginagawa yun, pag nakita kang pulis, may nakita kang barangay tanod, nandito kami, aasarin mo. So parang ganito yung nangyari sa kanila, magpapakita sila. Kapag sinabing hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy. Ibig sabihin, yung mga Pilisteo, bababa sila. Yun yung sign na hinihingi nila sa Panginoon. Tapos sa verse 10, kapag sinabi nilang lumapit tayo, lalapit tayo, humingi sila ng gabay sa Panginoong Diyos. Lulusob tayo, sabi ni Jonathan sa armor bearer. Kapag tayo, inimbitahan tayo, sige, akit tayo. Magtatagumpay tayo. Pero, kapag sabi nila, bababa sila, huwag tayong makipaglaban. So, hindi po, makikita natin dito, no, hindi porke pinag-pray mo yung bagay na yon, ibig sabihin na ibibigay na sa iyo ni Lord. Ito kasi yung problema natin minsan. Lord, pinagpipray ko po na ako po ay, for example lang, yung mga common na examples. Lord, pupunta po ako ng ibang bansa. I-bless niyo po yung gagawin ko. Pupunta ako ng ibang bansa eh. Maganda pinag-pray mo. Ang tanong, Lord, kulang eh. Lord, i-guide mo naman ako. Pinapayagan mo ba akong pumunta sa ibang bansa? O kaya, in love ka, Lord, liligawan ko na po ito. Siya na ba ang para sa akin? Mga ganyan. Minsan, ang sagot lang natin, pinag-pray mo naman. Ang tanong, sinagot ba ni Lord? Na yes or no? Dito, ano yung gagawin nila? Lulusob sila. Ngayon, ang tanong nila kay Lord, Lord, lulusob ba kami or hindi? Paano nila malalaman yung sagot?
humingi sila ng sign. Kapag sabi ng Pilisteo, pumunta kayo, ano yung sabi? Palatandaang sila'y ibinigay sa atin ni Yahweh. Kaya pag tayo po'y mananalangin, meron tayong gagawin is either career, romantic life, yung trabaho, or anything na decision po na gagawin natin, lagi nating tatanungin si Lord, Lord, kalooban mo ba? Bigyan mo ko ng sign. I-lead mo ko. Tapos sabi dito, at lumakad na silang dalawa ng matanaw nila, nung ang Palesteo sinabi, ayun, naglabasan nasa lungga ang mga Hebreyo. Ibig sabihin, ang Hebreyo po dito, sila Jonathan at yung armor bearer. And then, at hiniwan nila sila Jonathan, halika kayo rito at may sasabihin kami sa inyo. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, sumunod ka sa akin, niloob ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ng Israel. At ano po yung nangyari dito? Verse 15, nasindak ang mga Pilisteo, maging ang mga nasa lansangan, gayon din ang mga nasa kampo, nayanig ang lupa at hindi nila malaman ang gagawin. So makikita po natin dito, mula dun sa dalawang yon, si Jonathan at yung armor bearer, napakahalaga ng ginawa ng armor bearer, nagsimula ang himala. Ano yung himala? Natalo nila yung 30,000 chariots, yung 60,000 na kabayuhan, at yung malabuhangin ng mga sundalo. Dalawa lamang sila nagsimula. Pero sa pamamagitan ng dalawang ito, nanampalataya sila sa Diyos, naging matapang din sila Saul at iba pang mga tauhan at yung mga nagtatago. Kaya mga kapamuso, paano natin ito mai-apply natin as a church? Lagi ho tayong makiisa. Lagi tayong makiisa sa layunin po ng ating iglesia. Minsan po, kakaunti lamang kami. Pero mula sa kakaunting ito, nagsisimula yung mga maraming sumasama. Kaya kami natutuwa kami, sa community outreach natin, medyo nag-i-improve na tayo ngayon . Noong unang panahon, kakaunti lang kami, dumating pa yung time, mga 10 piraso lamang yata kami. Pero hindi kami nagsasawa na, punta pa rin tayo, kahit 10 piraso lang tayo. Noong nakaraan sa community outreach natin, madami-dami yung sumama. Mga kapamuso, mahalaga po yung bilang ninyo. Mga kapamuso, mahalaga din na kaisa kayo. Hindi po namin kakayanin ng kami-kami lang. Mawi-wear out kami, mapapagod kami. Pero ganun pa man, pagpapatuloy pa rin natin. Ito pong lagi nating ginagawang halimbawa, itong miracle po dito sa church natin, yung church building natin. Ito po hindi lamang kagagawan ng isang tao, kagagawan po ito ng bawat isa sa atin, pinagsama-sama nating effort, at syempre katulong po natin ng Panginoong Diyos. Mga kapamuso, maging sidekick tayo. Ibig sabihin, gawin natin yung bahagi natin. Gawin natin yung bahagi natin para makatulong tayo sa pagtupad ng layunin ng ating iglesia. Hindi po kakayanin ng pastor yan, hindi kakayanin ng elders yan, hindi kakayanin ng ating mga leaders natin. Kaya mga kapamuso, we should all stand up na tayo ay, yes, makikiisa ako dito. Hindi na lamang ako attendees. Yun po yung panalangin natin dito. So I invite everyone na tumayo at basahin po natin ang conclusion as the band as the band prepares. Awitin natin yung tagumpay yung kanina. Sabi po dito sa conclusion, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ikaw ay mahalagang bahagi ng iglesia ni Jesus. Maging kaisa sa pagtupad ng layunin niya, tutulungan tayo ng Diyos na magtagumpay sa anumang pagsubok na ating haharapin. Basta't kasama natin siya at ang isa't isa. At tulad din ng armor bearer na ito, the moment na ginagawa natin yung bahagi natin, katulad ng armor bearer, hindi siya nangarap na siya'y maparangalan. Hindi siya nangarap na, sana pansinin niyo rin ako. Alam natin na naibibida pa rin dito si Jonathan at higit sa lahat ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, yung himala. Bawat isa sa atin ay mahalagang bahagi. Bawat isa sa atin ay dapat maging kaisa. At bawat isa sa atin ay dapat nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa lyrics, dito sa aawitin natin, yung sa tagumpay, babasahin ko muna, inamnamin natin yung pwede ba nating i-flash yung lyrics? Sabi dito, sa sigaw ng alon, di mangangamba. Sa gitna ng dilim, di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Sabi dun sa lyrics. Ang totoo niyan, makakaramdam pa rin naman tayo ng takot. Nakakaramdam pa rin naman tayo ng pangamba. Pero ito ay, ang sinasabi lang dito, pagkasama natin ang ating Panginoong Diyos, kasama natin ang isa't isa,
magtatagumpay tayo. So ngayon, I invite the band, our singers. Awitin natin. Tagumpay.